What's up? Go fam! Alright, so grabe babalit na yung skin natin, go fam. Baka kailangan na magpa-derma. Charot. Okay, so shout out nga pala sa Crop Life Asia. Salamat sa pag-invite sa atin. So, nangyari to, I think last week ata, no? May meeting sa Singapore. So, na-invite tayo doon. Maraming salamat kay Ate Telma. Ayun niyang tawagin kong Ma'am Telma So, napakalang opportunity to sa atin. And, alam mo yun, it's, siguro sabihin natin parang it's above our pay grade as farmers. Kasi tayo mga farmers, tanim lang ng tanim. Pero napakaganda yung discussion doon, GoFam. Kasi nga, nakita nila yung trajectory natin as farmers. Yung mga practices natin hindi maganda. So, yung Crop Life Asia, para may idea tayo, GoFam, ito ay mga multinational companies kagaya ni Bayer, si Corteva, si Syngenta, si BASF, si FMC, at saka si Sumitomo. Okay. So, doon sa symposium na yon, syempre, na-nosebleed tayo ng konti doon, GoFam, dahil nga mga nakausap natin doon, mga India, China, Vietnam, mga Singaporean, di ba? So, nakita nila, based dun sa data, okay, ng lahat ng mga farmers, hindi lang sa Pilipinas, pero buong Asia, sabihin na lang natin, na the way we do agriculture, hindi na maganda. Okay? Kasi nakita nila yung environmental impact ng farming practice natin. So, nagkakaroon na tayo ng yung structure ng soil hindi na maganda, nagkakaroon na tayo ng soil erosion, acidity, yung soil nutrient hindi na rin maganda, even yung residue ng mga chemicals na pupunta na rin to sa downstream, sa mga ilog, nakikita ng mga traces ng mga chemicals sa tubig natin. Okay, so, nakita nila yung direction natin as farmers and yung dependence natin sa mga synthetic fertilizers and sa mga chemicals. Parang paggrabe ng paggrabe. So, yung sustainability ng farming, hindi na rin maganda kasi eventually, alam mo yun, ilang abono na yung gagamitin mo, ilang chemicals na yung ilalagay mo doon. So, nakakasira ka na ng environment. At the same time, yung production mo, hindi na rin tumataas. So, meron laging friction between yung pag-produce ng more food versus doon sa pag-protect doon sa environment. So, saan doon ang prioritize mo? So, apparently, nag-iisip na sila ngayon and sobrang na-appreciate ko kasi may mga solutions na sila pero kailangan natin antayin kung ano yung mga yon. Ginawa ko tong video na to kasi nga quick reminder lang, quick warning lang, no? Kasi since nakasama natin doon yung mga multinational companies, okay, syempre nakimarites tayo doon. And apparently, maraming umiikot na mga chemicals na expired na. So, nung una, parang siguro expired okay lang, pero syempre, yung mga expert na mismo yung mga nakausap natin. Okay? Kasi nga, nangyari to dahil dun sa pandemic. So, meron silang mga stocks na umiikot pa rin sa mga agri-supply. Okay? So, apparently, ang effectivity lang ng mga gamot ay 2 years. Since dun sa time ng kanilang production. Since na-i-roll out sila sa market. Okay? Kaya mapapansin natin, GoFam, may mga ini-spray tayo, whether herbicide, or fungicide, or pesticide, na parang hindi naman siya gumagana. Dahil pala, expired na yung ating ginagamit. Okay? So, pag bibili kayo, GoFam, quick warning lang sa inyo, no? Sa ating lahat, mga farmers. Pag bibili kayo, titignan nyo yung time ng production ng chemical. Kapag beyond 2 years na, wag nyo nang bilhin. Okay? Parang ito, nag-testing tayo ngayon. Ayan, oh. Oh, diba? Testing. Pasagran. Baka naman. Okay. So, saan ba makikita yung date of production niya? Ayan. Production date. Ayan. Kita ba? GoFam? Yun. So, nakita nyo dyan? 8 August 2022. So, mag-i-expire to sa August 2024. Gets natin, GoFam? 2 years, bibilangin mo . So, beyond that, hindi na effective. Okay? Siguro gagana naman, pero baka merong hindi mapapat. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, GoFam. Crop Life. Diba? So,
Ganda ng transition natin, no, GoFam. So, yun. Quick reminder, pag bibili kayo GoFam, always check yung date of production dahil nga mahal to mga chemicals. Sayang naman kung i-spray mo, 'di ba? Plus yung labor mo pa, so sayang yung panahon, sayang yung pera, sayang yung pagod. So, yun lang, GoFam.